Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating Child It's Involves TV. Alright, so tayo nagbabalik mga kababayan at eto na nga po, no, ang muling pagbabalik ni Jose Claire Castro dyan po sa Malacanang press briefing. Nako po, kamot na naman ulo na itong mga DDS na to. Alam niyo kung bakit? No, kababalik pa lang ni Jose Claire Castro ay tila may banat na naman ito kay BP Sara. Wawa, no? Wala tayong magagawa. Tinatanong ng press diba? Siyempre, sasagot lang siya. At yung sagot niya, may mga connection naman doon sa mga sinasabi din ni BP Sara. O ano magagawa natin doon? Diba? Mas ipinapaliwanag lang niya, mas ine-explain lang niya, kumbaga mas ine-expound niya, no, yung kanyang sagot para mas maliwanagan tayo. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Ayan. Hindi pong kakalimutan ha, malaking tulong na po sa atin yan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so eto balik natin si Jose Claire Castro mga kababayan at talaga namang umpisa pa lang ng kanyang pagbabalik mga kababayan, may banat na kagad. Kasi kung maalala natin, no, sa pagkakaalala ko kahapon wala ata siyang press briefing mga kababayan. No, wala atang press briefing kahapon si Jose Claire Castro. Kaya lang, no, kumalat, nag-viral yung balita na nagpasa na po siya ng kanyang resignation o courtesy resignation letter mga babayan na ikinatuwa naman, no, ng mga DDS dahil wala nang babanat kay BP Sara at sa mga Duterte. No, kasi ang gusto ata na itong mga to mga babayan na pagka tinanong, no, yung press, itong PCO, no, yung spokesperson, gusto ata nila lahat ng isasagot pro Duterte at anti BBM. Yun ata yung gusto nila. Siyempre nga naman mga kababayan, kung ano yung tanong, no, kung ano yung totoong sagot, yun ang ibibigay ni Jose Claire Castro. Hindi po pwedeng pabor sa inyo. Diba? Ang gusto kasi ng mga yan, mga kababayan, na itong mga DDS na to, no, lahat papabor sa kanila. Pagka hindi po mabor sa kanila, sasabihin lang nila, fake news yan. Kaya galit na galit kayo si Claire Castro yung mga yan Diba? Gigil na gigil sila kahapon. Viral. No? Tatanggalin na daw. Hindi pa po tatanggalin. No? Kaya magdasal-dasal kayo dahil baka, no, hindi tanggalin si Jose Claire Castro dahil sa napakagandang performance na ito. At ito na nga mga babayan, sa press conference ngayon, sa press briefing po ngayon dyan sa Malacanang, may banat na naman itong si Jose Claire Castro kay BP Sara Duterte. Okay, so sabay-sabay natin panoorin tong press briefing na to mga babayan. Right? Let's go. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Ayos, sir. Good morning. Yung tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niya po ay, kumbaga, yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanyang mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. May response po ba ang Malacanang dito? Alam nyo, wala namang may gustong magpatalsik, no, kay BP Sara Duterte. Diba? Sila ang gustong patalsikin yung Pangulong Bongbong Marcos. Imagine ninyo, sino ba ang nagtatawag ng EDSA Revolution? Sino yung nagtatawag ng mga tao sa EDSA, mga babayan, no, para patalsikin ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Isa na dyan si Attorney Harry Roque dahil isa siya sa nakikita natin doon po sa EDSA. Parang ganun yung kanyang motibo.
'Di ba? Doon nandito pa siya, panay ang punta niya ng EDSA, panay ang tawag niya sa EDSA. Oh. Kahit sabi kong walang gusto magpatalsik kay VP Sara. No? Nung una wala, pero ngayon nakita lumabas. No, yung kaso na yan ng impeachment. 'Di ba mga babayan? Lumabas yun sa impeachment at nakita ng taong bayan na meron palang ganun. No, na ginawa itong si VP Sara Duterte at karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan, no, especially pagdating sa usapin, no, ng confidential funds. 'Di ba? Ano sabi? No, gusto niya malinis yung kanyang pangalan. Ang sabi ng taong bayan, karamihan na nababasa ko actually sa comment section. No, kahit sa mga iba, nakikita natin. 'Di ba, sa mga balita, nagbabasa rin ako ng mga comments ng mga tao diyan eh. Nababasa natin doon. Ano sabi? Imbestigahan yung impeachment ni VP Sara Duterte. No, ma-convict yan. No, kasalanan niya 'yon dahil may ginawa siyang hindi maganda, no, sa pondo ng bayan. 'Di ba? Kung hindi siya ma-convict, okay lang din. No, at least nalaman ng taong bayan yung katotohanan doon sa impeachment complaint na 'yon. Ano ba yung totoo? 'Di ba? Yun lang naman ang gustong malaman ng taong bayan. Bakit hindi pa magawa-gawa? Oh, tuloy natin. Ano sagot ni Jose Claire Castro? Para po on the part of the palace, welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng maaari ang suwestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan. Kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tama. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. Yan, di ba mga kababayan? Sinabi niya yan eh. Di ba? Tungkol yan doon sa 20 pesos na bigas, sinabi ni VP Sara, no, na meron siyang formula, alam niya kung paano gagawin, pero hindi niya ituturo. Anong klaseng vice president yun? Diba? May alam pala kayong ganong formula. Bakit hindi nyo ginawa nung panahon na ang nakaupo ay ang dating Pangulong Duterte? Oh. Bakit ngayon, no, sasabihin nila na may alam silang formula pero hindi nila sasabihin? Saan ka nakakita ng Vice President na ayaw tulungan ang presidente, no, ng Pilipinas para umasenso, no, para umangat ang buhay ng mga Pilipino? Saan naman kayo nakakita ng ganung Vice President? At no, take note, pinalakpakan pa yan ng mga DDS. No? Tuwan-tuwa pa ang mga DDS na walang gagawin yung Vice President para maibaba yung presyo ng bilihin, para maibaba yung presyo ng bigas. 'Di ba? Kung di ba naman sangkaterban tungaw yung mga yan, yung mga DDS na yan, 'di ba? Pati naman kayo makikinabang pag naibaba yung presyo ng bigas eh. Natuwa pa kayo na hindi tutulungan ni Vice President yung gobyerno natin? O di magtiis kayo 3 taon na mataas ang bilihin. Huwag kayo magreklamo sa gobyerno. O, eto, pakita natin yung video na yan mga kababayan na kung saan sinabi yan ni Vice President Sara Duterte, no, paraan na ma-achieve ang 20 pesos na bigas, hindi daw po niya ituturo sa Marcos administration. Diba? Alam pala niya eh. Ba't hindi niya ituro? Diba? Dahil makikinabang din naman dyan yung mga DDS eh. Diba? Kailan kaya mamumulat itong mga to? O, eto. Imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya. Hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw ko tulungan. Posible ngunit ayaw tulungan. Ito ang ibinahagi ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kung papaano maisasakatuparan ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa pangalawang Pangulo, matapos ang eleksyon noong taong 2022,
ay kanyang kinwestiyon ang pangakong ito ng administrasyon. Ayon kay VP Sara, may mga nadiskubre siyang paraan kung paano ipatutupad ang murang bigas program. Ito ay pagkatapos ng personal niyang pagbisita sa Cebu at marinig ang hinaing ng mga mamamayan tungkol sa hirap ng buhay, partikular na sa pagkain at bigas. Nung pumunta ako sa Cebu meron yan silang August na event ang Cebu and sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Ayon pa kay VP Duterte, agad siyang nagtanong sa isang negosyante ng bigas tungkol sa nasabing pangako. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito o nagsinungaling siya? Noong sinasabi niya itong pangako na ito, ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya, hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong. Bakit nagawa na ngayon? Diba? Hindi sila marunong. O sino nakakaalam? Diba? Bakit ngayon meron tayong 20 pesos na bigas, no, sa mga tindahan, no? Sa kadiwa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit may binibentang 20 pesos na bigas? Diba mga kababayan? Saan ang galing yung 20 pesos na bigas na yun? May paraan. Kung may paraan. Di ba? Ano gawin yan? Agad namang bumwelta ang Malacanang sa naging pahayag na ito ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makasarili ang naging tugon ni VP Duterte. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Giit pa ng Malacanang na ang paglilingkod sa bayan ay hindi dapat ginagawang personalan o parang laro lamang. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Sa ngayon ay ipinagpaliban muna ng Department of Agriculture. Okay, so bakit na sinabi dito na asal bata yung ating Vice President? Alam nyo, ganyan yung mga bata, no, na pagkaano, ay alam ko rin yan eh. Ay alam kong gawin yan. O hindi ko sasabihin sa'yo kung paano. Ganun. Kaya nasabi dito, no, ni Yuse Claire Castro, na asal bata o isip bata. Di ba? Ganun lang kasimple yun, mga babayan. Oh, ito, tuloy natin yung sinabi ni Yusek. Hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Unang-una po ay handa pong makinig ang Pangulo sa anumang kanyang suwestyon na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po humahadlang ang administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigyan po siya, tinataas po ito sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in-increase sa 170 million. Inaprubahan po ito ng DBM at sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay ginawa po 903 million. Okay, kung di po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025, parang 2.03 billion. At ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol na maayos sa House of Representatives. So, kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress, ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget bilang katulad ng isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. Yun yan eh, di ba? Yung budget sa House, no, ididepensa pa rin kasi yan. Hindi basta-basta pinasa mo yung papel doon, dokumento mo ron, no, hindi na pagdedebatihan yan. Tatanungin pa rin yan.
No, pag-uusapan pa rin. Saan mo ba gagamitin yung budget na to? Hindi ba over budget yan? Di ba? Ganon. No, kaya yung imagine niyo 2 billion, no? Kalahati lang, wala pa sa kalahati yung binigay mga kababayan. Di ba? Mahirap na siguro, sabi ng ng house ako, delikado. Baka maubos yan sa confidential fund. Okay, so yan muli mga kababayan. So yan, maraming salamat sa inyong suporta. Ano masasabi ninyo dito sa balita na to mga kababayan, no? I-comment nyo lang po sa ibabaan yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Dito po ang inyong Kuya Mopsit, Sumbao TV. Peace.